Kumusta mga kaibigan? Ako si Pinoy Mr. Nightmare at dala ko sa inyo ang mga tunay na kwentong katatakutan na siguradong magpapapikit sa inyo o baka magpapuyat. Pero bago natin simulan, sabihin nyo nga sa comments, saan kayo nanonood ngayon at anong oras na diyan? Huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe sa channel. Ang hangin ng gabi sa probinsya ng Quezon ay may dalang kakaibang lamig, hindi tipikal sa init ng Mayo. Si Elara, 25 taong gulang, isang manunulat mula Maynila na naghahanap ng inspirasyon at katahimikan ay kararating lamang sa lumang bahay na pamana pa ng kanyang lola Ising. Matagal na itong hindi natitirhan, isang matayog na istrukturang gawa sa kahoy na may malalapad na bintanang kapis, napapaligiran ng mayayabong ngunit tila malulungkot na puno ng mangga at akasya. Ang sabi-sabi, ang bahay ay kasing tanda pa ng mga kwento ng digmaan. Unang gabi pa lamang ni Elara, sinimulan na niyang ayusin ang kanyang mga gamit sa maluwang na silid sa itaas. Ang tanging liwanag niya ay mula sa isang bumbilyang dimalas at sa gasera na bigay ng katiwalang si Mang Celso, isang matandang lalaki na may malalim na guhit ng karanasan sa muka at mga matang tila laging may binabantayan. Mag-ingat ka dito, Hija. Habilin nito bago umalis. Ang mga dingding dito ay maraming naririnig at naaalala. Hindi pinansin ni Elara ang babala. Sanay siya sa mga kwentong kababalaghan. Paborito niyang paksa sa kanyang mga sinusulat. Ngunit habang palalim ang gabi, isang hindi maipaliwanag na bigat ang kanyang naramdaman. Ang katahimikan ng probinsya ay hindi ang kapayapaang inaasahan niya. Ito'y may kasamang paghihintay, tila isang humihingang nilalang na nagmamasid mula sa kadiliman. Nasa kalagitnaan siya ng pagbasa nang una niya itong marinig. Isang bulong, mahina, halos hangin lamang, ngunit malinaw. Hindi niya maintindihan ang mga salita, parang huni ng kulisap na nagkakaroon ng anyong tinig. Tumingin siya sa paligid. Ang bintana ay sarado, walang ibang tao sa bahay. Guni-guni ko lang siguro, sabi niya sa sarili, pilit na pinapakalma ang kumakabang dibdib. Ngunit paglipas ng ilang sandali, narinig niya ulit ito. Mas malapit na ngayon, parang may bumubulong sa mismong tenga niya. Umalis ka. Napatalon si Elara, ang aklat na hawak ay bumagsak sa sahig na kawayan. Ang boses ay tila sa isang matandang babae. Garalgal, puno ng hinanakit. Sinubukan niyang tawagin ang pangalan ni Mang Celso, ngunit walang lumabas na tinig sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang kanyang cellphone, ngunit walang signal. Siyempre, nasa liblib sila. Ang sumunod na mga araw ay naging isang palabiruan ng kaba at pagtanggi. Sa umaga, ang sikat ng araw ay nagbibigay ng huwad na kapanatagan. Nagagawa pa ni Elarang libutin ang hardin, kausapin ang iilang kapitbahay na nakatira may kalayuan sa bahay at piliting magsulat. Ngunit sa bawat paglubog ng araw, ang boses ay bumabalik. Minsan, ito'y mga simpleng salita lamang. Huwag
Sino ka? Dito. Sa ibang pagkakataon, ito'y mga ungol, mga hikbi na nagmumula sa kung saang sulok ng bahay. Nagsimula siyang matulog na may ilaw, ngunit ang boses ay tila hindi natatakot sa liwanag. Tumatagos ito. Sinubukan niyang kausapin si Mang Celso tungkol dito, ngunit ang matanda ay umiiwas lamang sa kanyang tingin. Mga multo ng nakaraan, Hija, sabi nito. Huwag mong pansinin, mawawala rin yan. Ngunit alam ni Elara na hindi ito simpleng multo lamang. May bigat, may layunin ang boses. Isang gabi, habang nakahiga at pilit na ipinipikit ang mga mata, ang boses ay naging mas mapilit. Hanapin mo ang kahon. Kahon? Anong kahon? Nagising ang kuryosidad ni Elara sa kabila ng takot. Ang boses ba ay humihingi ng tulong? O ito ba ay isang patibong? Kinabukasan, sinimulan niyang halughugin ang buong bahay. Mula sa bodega na amoy alikabok at lumot hanggang sa mga lumang aparador sa silid ng kanyang lola Ising. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang damit at retrato, natagpuan niya ito. Isang maliit na bowl na yari sa kamagong, nakakaandado. Sinubukan niyang buksan ito gamit ang mga lumang susi na nakasabit sa pinto, ngunit walang tumugma. Ang boses ay tila na nahimik, nagmamasid. Gabi na nang maisipan ni Elarang gamitan ng hairpin ang kandado. Sa kanyang pagkagulat, bumukas ito. Ang laman ng kahon ay hindi ginto o mga alahas. Ito ay mga lumang sulat, mga litrato ng mga taong hindi niya kilala, at isang maliit na itim na kwaderno. Ang mga sulat ay nasa lumang Tagalog, isinulat ng isang babaeng nagngangalang Amalia. Ang mga ito ay puno ng pighati, yang mga lihim na pag-ibig at ng isang malagim na pangyayari. Habang binabasa ni Elara ang mga sulat, ang boses ay bumalik, ngunit ngayon ay may kasamang lungkot. Siya, si Amalia. Ang mga sulat ay nagkukwento tungkol kay Amalia, isang dalaga na nabuhay noong panahon ng Hapon. Umiibig siya sa isang sundalong Pilipino, ngunit ang kanilang pag-ibigan ay tinutulan ng kanyang pamilya na nais siyang ipakasal sa isang mayamang Hapon na opisyal para sa proteksyon. Isang gabi, nagtangka silang tumakas ng kanyang kasintahan, ngunit sila'y nahuli. Ang kasintahan ni Amalia ay pinatay sa kanyang harapan at si Amalia, ang mga huling sulat ay punit-punit at may mga bakas ng tuyong dugo. Biglang kumalabog ang bintana sa silid. Napasigaw si Elara. Ang boses ay sumisigaw na rin, puno ng galit at sakit. Katarungan, hustisya. Kasabay ng sigaw, ang mga gamit sa silid ay nagsimulang gumalaw. Ang mga libro ay nahulog mula sa estante, ang mga upuan ay tumumba. Ang malamig na hangin ay humahampas sa mukha ni Elara kahit sarado ang mga bintana. Pakiramdam niya ay may humahawak sa kanyang buhok, humihila. Sa gitna ng lagim, naalala ni Elara ang kwaderno. Kinuha niya ito at binuklat. Ang mga pahina ay blanko, maliban sa huling pahina. May nakasulat doon sa nanginginig na sulat kamay, tila isinulat sa pagmamadali. Sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan ang buwan ay hindi sumisilip.
Ang boses ay tumigil sa pagsigaw. Isang mahinang hikbi na lang ang naririnig niya. Doon nila ako tinago, naintindihan ni Elara. Ang boses ay hindi lamang multo ng bahay. Ito ang kaluluwa ni Amalia, humihingi ng tulong upang mahanap ang kanyang mga labi at mabigyan ng disenteng libing. Ang bigat na nararamdaman niya sa bahay ay ang bigat ng kanyang mga hindi matahimik na alaala. Kinabukasan, pagkasikat ng araw, tinawag niya si Mang Celso. Sa una, ayaw nitong maniwala, ngunit nang ipakita ni Elara ang kahon, ang mga sulat at ang kwaderno, namutla ang matanda. Si Amalia, bulong ni Mang Celso. Kwento siya ng lola ko. Sinasabing nagpakamatay daw siya matapos mamatay ang kanyang kasintahan. Pero may mga usap-usapan na pinatay siya ng opisyal na Hapon na nabigo sa kanya. Sinabi ni Elara ang tungkol sa puno ng mangga. May isang partikular na puno sa likod bahay, mas matanda at mas malaki kaysa sa iba, na ang mga sanga ay sumasayad halos sa lupa, lumilikha ng isang permanenteng anino sa ilalim nito. Doon sila nagtungo, si Elara, si Mang Celso, at dalawa pang trabahador na tinawag nito. Nagdala sila ng mga pala. Ang lupa sa ilalim ng puno ay matigas, ngunit pagkaraan ng halos isang oras na paghuhukay, tumama ang pala ni Mang Celso sa isang bagay na matigas. Hindi ito bato. Dahan-dahan nilang inalis ang lupa. Unang lumitaw ang mga buto ng daliri, pagkatapos ay isang bungo. Ang mga buto ni Amalia. Nakabalot pa sa ilang bahagi nito ang punit-punit na tela ng kanyang damit. Ang boses ay muling bumulong kay Elara, ngunit ngayon ay payapa na. Salamat. Kasabay nito, isang mainit na hangin ang dumampi sa kanyang pisngi at ang bigat na matagal na niyang pasan ay biglang gumaan. Tumingala siya sa langit. Ang mga ulap ay tila bahagyang ngumingiti. Tinawagan nila ang lokal na parokya. Si Padre Miguel, isang batang pari na may malalim na pangunawa sa mga ganitong bagay ang dumating. Isinagawa ang isang simpleng seremonya ng basbas sa mga labi ni Amalia bago ito inilipat sa sementeryo ng bayan. Sa mga sumunod na araw, ang bahay ay naging ibang-iba. Ang dating mabigat na atmosfera ay napalitan ng isang magaan na pakiramdam. Ang mga huni ng ibon sa umaga ay mas masigla. Ang simoy ng hangin ay mas presko. Wala na ang mga bulong, wala na ang mga hikbi. Ang tanging naririnig na lang ni Elara sa gabi ay ang karaniwang tunog ng kalikasan. Natapos ni Elara ang kanyang bakasyon na may dalang bagong kwento. Hindi lamang isang katang-isip, kundi isang tunay na karanasang nagturo sa kanya tungkol sa mga lihim na dinadala ng mga lumang puok at ang mga boses na hindi matatahimik hanggat hindi nakakamit ang katarungan. Bago siya umalis pabalik ng Maynila, dumaan siya sa puntod ni Amalia. Nag-iwan siya ng mga puting bulaklak. Hindi na siya natatakot. Sa halip, isang pakiramdam ng respeto at paghanga ang naroon para sa babaeng nagmahal at lumaban.
kahit na ang kanyang kwento ay natabunan ng lupa at panahon. Minsan, sa gabi, kapag nagsusulat siya sa kanyang apartment sa syudad, naalala niya ang boses ni Amalia. Hindi na ito nakakatakot. Ito ay isang paalala na ang bawat boses, gaano man kahina o katagal nang nawala, ay may karapatang marinig. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Elara. Habang papalayo ang kanyang sinasakyang bus mula sa Quezon, si Mang Celso ay naglilinis sa ilalim ng puno ng mangga. May napansin siyang kumikinang sa lupa. Isang maliit, antigong gintong hikaw na may disenyong paru-paro. Hindi ito kasama sa mga butong na hukay nila. Dinampot ito ni Mang Celso. Bigla, isang napakalamig na hangin ang umihip at isang bagong boses, mas bata, mas mapaglaro, ngunit may bahid ng kalungkutan, ang bumulong sa kanyang tainga mula sa likuran ng puno. Naiwan ko yata ang aking kapares. Napalingon si Mang Celso. Wala siyang nakita, ngunit alam niya, ang bahay ay hindi lamang kay Amalia. Marami pang mga boses ang naghihintay na mapakinggan sa lilim ng mga lumang dingding na iyon. Ang ilan ay humihingi ng katarungan. Ang iba, marahil ay naghahanap lamang ng kalaro sa walang hanggang kadiliman. Napailing na lang ang matanda at itinago ang hikaw sa kanyang bulsa. Ang katahimikan sa bahay ni Lola Ising ay pansamantala lamang. Nang sumunod na linggo, isang bagong pamilya ang umupa sa bahay na akit sa mura nitong halaga at sa sinasabing payapang kapaligiran. Ang kanilang maliit na anak na babae, si Maya, ay mahilig maglaro sa hardin. Isang hapon, habang naglalaro siya malapit sa puno ng mangga, may narinig siyang bumubulong. "Halika, laro tayo." Napangiti si Maya. Akala niya ay isa sa kanyang mga bagong kalaro. Sumunod siya sa boses, palalim ng palalim sa anino ng matandang puno. Ang kanyang ina, abala sa pagluluto, ay hindi napansin ang kanyang pagkawala hanggang sa dumating ang takip silim. Tinawag niya ang pangalan ni Maya, ngunit ang tanging sumagot ay ang huni ng hangin at isang mahinang, halos hindi marinig na hagikik ng isang bata na tila nagmumula sa ilalim mismo ng lupa. Ang mga dingding ng lumang bahay ay muling nakarinig ng bagong kwento ng takot, isang siklo na tila walang katapusan, dala ng mga boses na hindi kailanman tuluyang mananahimik. At si Elara, sa malayong Maynila, ay nagsimulang managinip ng isang batang babae na umiiyak sa dilim. Tinatawag ang kanyang pangalan, humihingi ng tulong na hindi na niya kayang ibigay. Ang boses ng kadiliman ay marunong maghintay at laging may bagong biktima na handang makinig. Salita 1,450. This is below the 3,500 word target. I will continue to expand on the story, adding more descriptive details, developing subplots or encounters, and deepening the psychological horror for Elara. I'll focus on building suspense further before the discovery of Amalia's remains, and perhaps add more interactions with a new voice at the end. Pagpapalawak ng kwento. Ang mga unang linggo ni Elara sa bahay ay isang unti-unting pagdanas ng lagim. Ang boses ay hindi lamang sa gabi nagpaparamdam. Minsan,
Sa kalagitnaan ng kanyang pagsusulat sa umaga, makakarinig siya ng isang malalim na buntong hininga mula sa kabilang silid o kaya'y ang tila pag-urong ng isang silya sa ibaba kahit alam niyang siya lang ang tao. Ang amoy ng sampagwita na paboritong bulaklak ng kanyang Lola Ising ay bigla na lang lilitaw at mawawala kahit walang tanim na sampagwita sa bakuran. Ito'y tila mga paalala na hindi siya nag-iisa. Nagsimula siyang maglagay ng recorder sa iba't ibang bahagi ng bahay, umaasang mahuhuli ang boses. Ngunit sa tuwing pinapakinggan niya ang mga recording, puro static lang ang naririnig niya o kaya'y ang sarili niyang paghinga na puno ng takot. Ang boses ay tila para sa kanya lamang. Ang kanyang pagtulog ay naging pira-piraso. Madalas siyang magising sa alanganing oras ng gabi. Basang-basa ng pawis. Pakiramdam niya ay may nakatitig sa kanya mula sa kadiliman ng silid. May mga gabing nararamdaman niya ang paglubog ng kabilang bahagi ng kama na parabang may humiga sa tabi niya. Ngunit sa tuwing imumulat niya ang mga mata, wala siyang makita. Ang tanging naroon ay ang nakabibinging katahimikan at ang sarili niyang tibok ng puso na kumakaripas. Isang beses habang naliligo siya sa banyong may mga lumang asuleho, kitang-kita niya sa salamin na nag-embun ang isang mensahe. Tulungan mo ako. Ngunit nang punasan niya ito, wala namang bakas. Nagmamadali siyang lumabas ng banyo, nanginginig. Ang init ng tubig ay hindi sapat para pawiin ang lamig na gumagapang sa kanyang mga buto. Sinubukan niyang magsaliksik tungkol sa kasaysayan ng bahay. Pumunta siya sa munisipyo, nagtanong sa mga matatanda sa bayan. Nalaman niya na ang bahay ay itinayo pa noong huling bahagi ng 1800s. Marami na itong naging may-ari bago napunta sa pamilya ng kanyang lola. May mga kwento ng trahedya, isang pamilyang namatay sa sakit, isang lalaking nagbigti sa sala noong panahon ng Kastila at siyempre ang mga kwento noong panahon ng Hapon. Ngunit walang partikular na nabanggit tungkol kay Amalia, tila isang lihim na gustong ibaon ng nakaraan. Ang relasyon niya kay Mang Celso ay naging mas komplikado. Minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa bahay na may lungkot sa mga mata. Isang araw, inabutan niya itong may sinusunog na mga tuyong dahon at insenso sa paligid ng bahay. Para itaboy ang masasamang espiritu, hiha, sabi nito, ngunit hindi siya tumingin kay Elara. Alam ni Elara na may alam si Mang Celso na hindi nito sinasabi. Ang paghahanap sa kahon ay naging mas desperado. Bawat sulok, bawat siwang, bawat lumang kabinet ay kanyang binuksan. Ang boses ay nagiging mas mapilit. Minsan ay may kasamang pag-iyak. Minsan naman ay tila galit na sigaw na humihiwa sa hangin. Nasaan? Nasaan ang aking mga alaala? Nang sa wakas ay matagpuan niya ang baul, ang pakiramdam ay tila isang malaking tagumpay. Ngunit habang binubuksan niya ang mga sulat, ang bawat salita ni Amalia ay tila kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Nararamdaman niya ang sakit, ang pag-asa, ang takot ng dalaga. Tila nagiging isa sila. Ang gabi ng pagtuklas
sa mga sulat ay ang pinakamatindi. Ang boses ni Amalia ay hindi na lamang bulong. Ito ay isang malinaw na tinig na nagkukwento, nagmamakaawa. Nakikita ni Elara sa kanyang isipan ang mga pangyayari. Ang lihim na pagkikita sa ilalim ng buwan, ang mga pangarap na binuo, ang takot sa mga sundalong Hapon, ang huling yakap. Nang mabasa niya ang tungkol sa pagpatay sa kasintahan ni Amalia, narinig niya ang sarili niyang humahagulhol kasabay ng mga hikbi ng boses. Ang paggalaw ng mga gamit ay mas marahas na ngayon. Ang mga plato ay nabasag sa kusina. Ang mga larawan sa dingding ay nagsibagsakan. Isang malamig na presensya ang yumakap kay Elara, hindi para manakit, kundi para iparamdam ang lalim ng pagdurusa. Ang mga salitang katarungan, hustisya ay umaling-aungaw sa buong bahay, sinasabayan ng malakas na kulog mula sa labas kahit walang namumuong ulan. Ang pagbasa sa kwaderno at ang pagkaunawa sa mensahe sa ilalim ng puno ng mangga ay nagbigay ng bagong direksyon sa takot ni Elara. Ngayon, may layunin na siya. Hindi na lamang siya biktima. Siya na ang susi sa katahimikan ni Amalia. Ang paghuhukay ay isang solemne na pangyayari. Habang lumalalim ang hukay, lalong lumilinaw ang boses ni Amalia sa isip ni Elara, tila nagbibigay ng direksyon. Nang matagpuan ang mga buto, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa paligid. Kahit ang mga ibon ay tumigil sa paghuni, ang tanging maririnig ay ang paghinga ng mga naghuhukay at ang mahinang bulong ni Elara, "Narito ka na, Amalia. Malaya ka na." Pagkatapos ng basbas ni Padre Miguel, naramdaman ni Elara ang isang malaking pagbabago. Ang bahay ay tila huminga ng maluwag. Ang mga anino sa sulok ay naglaho. Ang hangin ay naging mas dalisay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakatulog siya ng mahimbing, walang boses na gumugulo sa kanyang panaginip. Ngunit ang karanasan ay nag-iwan ng marka kay Elara. Mas naging sensitibo siya sa mga bagay na hindi nakikita. Madalas, kapag nasa mataong lugar siya, may maririnig siyang mga bulong na hindi para sa kanya, mga emosyong sumasagap sa hangin. Ang pag-alis niya sa Quezon ay may halong lungkot at pasasalamat. Ang bahay na dati simbolo ng takot ay naging isang lugar ng paghilom. Ngunit ang kwento ay hindi nagtapos doon. Ang eksena kung saan natagpuan ni Mang Celso ang hikaw ay mas pinalalim. Nang damputin niya ito, hindi lamang isang simpleng bulong ang kanyang narinig. Ang boses ay malinaw na sa isang bata humihingi ng tulong para hanapin ang kanyang kalaro na si Amalia. At pagkatapos ay nagtanong kung gusto ni Mang Celso na makipaglaro. Isang malamig na kamay ang tila dumantay sa kanyang balikat. At nang lumingon siya, isang anino ng isang maliit na bata ang saglit niyang nakita na tumatakbo papasok sa bahay, dumadaan sa saradong pinto. Ang pagdating ng bagong pamilya ay mas detalyado. Si Maya, ang anak, ay agad na naakit sa lumang puno ng mangga. Isang hapon, habang naglalaro siya ng bahay-bahayan gamit ang mga nahulog na sanga,
may lumapit sa kanyang isang batang babae na kasing edad niya. Maputla ang balat at may suot na lumang bestida. Hindi ito nagsasalita, ngumingiti lamang ito at inaaya siyang maglaro. Si Maya sa kanyang kainosentehan ay sumama. Ang ina ni Maya, si Linda, ay nagsimulang makaranas ng mga kakaibang bagay. Ang mga laruan ni Maya ay bigla na lang nagbabago ng lugar. Minsan, naririnig niya si Maya na may kausap at tumatawa sa kanyang silid. Ngunit kapag sinisilip niya, mag-isa lang ang anak. Nang tanungin niya si Maya kung sino ang kalaro nito, ang sagot ng bata ay, "Si Lita po." Nakatira siya sa ilalim ng puno. Isang gabi, nagising si Linda sa isang mahinang kanta na nagmumula sa silid ni Maya. Isang lumang lalabay na hindi niya kailanman itinuro sa anak. Nang pumasok siya, nakita niya si Maya na mahimbing na natutulog, ngunit sa tabi ng kama nito, nakaupo ang isang anino ng bata. Dahan-dahang umuuga na tila nagpapatulog. Sa takot, isinara ni Linda ang pinto at ginising ang asawa. Ngunit pagbalik nila, wala na ang anino. Ang pagkawala ni Maya ay mas dramatiko. Nagkaroon ng malakas na hangin na biglang umihip. Isinara ang lahat ng bintana at pinto ng bahay. Pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan. Nang humupa ang hangin, wala na si Maya. Hinanap nila ito sa buong bahay, sa buong bakuran. Sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang mga kapitbahay ay tumulong sa paghahanap. Sa huli, natagpuan nila ang isang maliit na laso ni Maya sa paanan ng puno ng mangga sa mismong lugar kung saan nahukay ang mga buto ni Amalia. At mula sa ilalim ng lupa, kasabay ng pag-iyak ni Linda, narinig nila ang isang mahinang hagik-kik ng dalawang bata na tila masayang naglalaro. Hindi na muling makikita ng mundo sa ibabaw. Si Elara naman sa Maynila ay hindi lamang nananaginip. Nagsimula siyang makatanggap ng mga tawag sa telepono na puro static. Ngunit sa gitna ng ingay, maririnig niya ang isang maliit na boses na tumatawag sa kanya, humihingi ng saklolo, "Ate Elara, tulungan mo ako. Ayaw na naming maglaro." Pagkatapos ay isang malamig na tawa ang maririnig niya bago maputol ang linya. Ang huling mga talata ay mag-iiwan ng mas matinding diin sa walang katapusang siklo ng bahay at ang kapangyarihan ng mga boses nito. Hindi lamang ito tungkol kay Amalia, kundi sa lahat ng kaluluwang nakakulong doon. Bawat isa ay may sariling kwento, sariling pangangailangan at sariling paraan ng pagpaparamdam. Ang bahay ay isang imbitasyon sa mga sensitibo, isang bitag para sa mga inosente. Ang mga boses ay hindi lamang humihingi ng katarungan o katahimikan. Ang iba ay naghahanap ng kasama sa kanilang walang hanggang pag-iisa at handa silang gawin ang lahat para makuha ito. Habang tumatagal si Elara sa bahay, ang kanyang pag-iisip ay nagsimulang maapektuhan. Ang linya sa pagitan ng realidad at ng kanyang naririnig at nararamdaman ay unti-unting lumalabo. Madalas niyang tanungin ang sarili, "Ako ba ay nababaliw na? O ang bahay na ito ang may sariling buhay, sariling kamalayan na pumapasok sa akin?" Ang inspirasyong hinahanap niya ay napalitan
ng isang uri ng obsession. Ang maintindihan ang mga boses, ang matuklasan ang kanilang mga kwento. May isang partikular na silid sa ibaba na laging nakalak. Sinabi ni Mang Celso na iyon daw ang dating opisina ng unang may-ari, isang Kastilang hasendero na kilala sa kanyang kalupitan. Isang gabi, sa gitna ng malakas na pag-ulan, ang pinto ng silid na iyon ay biglang bumukas ng dahan-dahan kasabay ng isang malagim na tunog ng tila kinakaladkad na kadena. Hindi ito ang boses ni Amalia. Ito ay mas malalim, mas garalgal at nagmumura sa Espanyol. Maldita, bruha. Hindi naglakas loob si Elarang pumasok. Ngunit mula sa siwang ng pinto, nasilip niya ang isang anino ng isang matabang lalaki na nakaupo sa isang silya, may hawak na latigo. Ang anino ay dahan-dahang lumingon sa kanya at naramdaman ni Elara ang isang matinding galit at pagkasuklam na dumaloy sa hangin. Mabilis niyang isinara ang pinto at nilagyan ng barikada gamit ang isang lumang aparador. Kinabukasan, ang pinto ay muling nakalak na parabang walang nangyari. Ngunit ang amoy ng tabako at alak ay nanatili sa pasilyo sa labas ng silid na iyon sa loob ng ilang araw. Ang insidenteng iyon ang nagpatunay kay Elara na hindi lamang si Amalia ang naroroon. Ang bahay ay isang sisidlan ng maraming kaluluwang hindi matahimik. Bawat isa ay may sariling bigat, sariling galit. Ito ang nagtulak sa kanya na mas mag-ingat, ngunit mas lalo ring magpursigi sa paghahanap ng kahon ni Amalia. Pakiramdam niya, kung matutulungan niya ang isa, marahil ay mababawasan ang kadiliman sa bahay. Ang mga gabi bago matagpuan ang kahon ay puno ng mga bangungot. Nakikita niya ang sarili na tumatakbo sa walang katapusang mga pasilyo ng bahay, hinahabol ng iba't ibang mga anino, naririnig ang iba't ibang mga boses. Isang umiiyak na sanggol, isang nagmamakaawang lalaki, isang tumatawang babae na may kabaliwan. Nagigising siyang sumisigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Nang basahin niya ang mga sulat ni Amalia, ang koneksyon nila ay naging halos pisikal. Naramdaman niya ang sakit ng mga sampal na tinanggap ni Amalia, ang lamig ng sahig kung saan siya ikinulong, ang desperasyon sa kanyang puso. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hawak ang mga lumang papel na parabang ang enerhiya ni Amalia ay dumadaloy sa kanya. Ang eksena ng paghuhukay ay mas emosyonal. Nang unang mahawakan ni Elara ang isang buto ni Amalia, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Si Amalia, nakangiti, malaya, tumatakbo sa isang parang na puno ng bulaklak kasama ang kanyang minamahal. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Elara. Hindi luha ng takot, kundi luha ng pagkaunawa at awa. Pagkatapos mailibing si Amalia, nagkaroon ng ilang araw ng tunay na kapayapaan. Nagawa ni Elarang magsulat muli, ngunit ang kanyang sinusulat ay hindi na ang nobelang horror na pinlano niya. Sinimulan niyang isulat ang kwento ni Amalia, isang pagpupugay sa kanyang buhay. Ngunit ang katahimikan ay mapanlin lang. Ang pagkawala ng boses ni Amalia ay nagbigay daan sa ibang mga boses na mas marinig.
Ang boses ng bata na narinig ni Mang Celso ay naging mas madalas. Si Elara mismo ay nagsimulang makarinig ng mga kaluskos na parang maliliit na paa na tumatakbo sa atik, mga hagikik na nagmumula sa mga madidilim na sulok. Ang pagdating ng bagong pamilya ay isang trahedyang alam na ni Elara na mangyayari, ngunit wala siyang magawa. Sinubukan niyang bigyan ng babala si Linda nang minsang magkasalubong sila sa bayan. Ngunit ang babae ay ngumiti lamang at sinabing, "Napaka-tradisyonal naman ng mga tao dito. Ang ganda kaya ng bahay at napakamura." Ang huling mga eksena kasama si Maya at ang kanyang kalaro na si Lita ay mas detalyado. Si Lita ay inilarawan bilang isang batang may malulungkot na mga mata, laging may hawak na sirang manika. Ipinakita kung paano unti-unting nailalayo si Maya sa kanyang mga magulang, mas pinipiling makasama si Lita. May isang eksena kung saan natagpuan ni Linda si Maya na sinusubukang pakainin ng lupa si Lita at si Maya ay nagsabing, "Gutom na po kasi si Lita, matagal na siyang hindi kumakain." Ang pagkawala ni Maya ay kasabay ng isang biglaang pagdilim ng kalangitan na parang ang araw ay nilamon ng isang hindi nakikitang nilalang. Ang hangin ay may dalang amoy ng lupa at bulok na dahon. Ang hagikik ng dalawang bata na narinig mula sa ilalim ng puno ay hindi hagikik ng simpleng paglalaro. Ito ay may himig ng tagumpay, ng panibagong kaluluwang na idagdag sa koleksyon ng bahay. Ang mga tawag na natatanggap ni Elara ay mas nakakakilabot. Minsan, hindi lamang boses ni Maya ang naririnig niya, kundi pati na rin ang boses ni Lita na nagsasabing, "Salamat sa pag-alis kay Ate Amalia. May bago na akong kalaro ngayon. Gusto mo sumali, Ate Elara?" Pagkatapos ay ang tunog ng dalawang batang nagtatawanan na dahan-dahang nagiging tunog ng dalawang kaluluwang umiiyak sa walang hanggang kadiliman. Ang wakas ng kwento ay magbibigay din na si Elara, sa kabila ng kanyang distansya, ay hindi kailanman tuluyang makakatakas sa mga boses ng bahay. Sila ay naging bahagi na niya, at ang bahay sa Quezon ay mananatiling naghihintay, isang tahimik na mga ngaso. Ang mga dingding nito ay uhaw sa mga bagong kwento, mga bagong biktima, mga bagong boses na sasama sa korido ng kadiliman. Ang lupa sa ilalim ng puno ng mangga ay hindi lamang naglalaman ng mga buto. Ito ay isang pintuan, at ang bawat bagong kaluluwang pumapasok ay nagpapatibay lamang sa kapangyarihan nito